Ako po si Eli Saludar, kasama ho natin si Secretary Jean Para. Secretary, magandang araw. Magandang araw po, paring Eli. At magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan na tuloy-tuloy pa rin ang pagdudusa dahil dito sa kabulastugan ng gobyerno ni Marcos. At hindi lang yung kabulastugan dahil sa masama ang ating ekonomiya, mataas ang presyo ng bilihin, kulang ang nabibili, walang tamang mga supply from the farmers, at itong exchange rate natin, paring Eli, mahina ang piso. 1:60 pesos na, halos. Almost, At saka itong mga nilulustay na pera dito sa Maharlika Funds. Can you imagine, kukunin mo yung pera galing sa Land Bank, galing sa DBP, tapos ilalagay mo sa isang Maharlika Fund na naghahanap pa rin ng investment. Kung iniwan yung pera sa DBP, iniwan sa Land Bank, mas malaki pa ang kikitain kasi papahiram sa mga farmers, maganda pa ang return to investment sa farmers, tapos dito sa mga entrepreneurs, mapapahiram sa DBP, yung mga industries, biro mo, tatayo ng isang kumpanya, tapos yung ilalagay mo, mayroong bahid, dahil nagkaroon ng kaso yan, yung si Consing. Tapos, wala namang katuturan yung mga investment. Something that the Land Bank and the DBP can still do. Di ba? So, parang nilipat lang yung pera, tapos lulustay lang ng pera para mag-hire naman ng mga panibagong bureaucratic employment, no? So, yun po, marami pa po na mga kabulastugan, tulad ng ang laki ng ginagastos niya sa travel, ang laki ng kanyang intelligence at confidential funds na walang liquidation, walang saysay. For all we know, binulsa lang ni Marcos ito lahat. Saka matindi, Secretary, yung 60 billion na sa PhilHealth kinuha. PhilHealth. Ang dami ngayon na mga naghihirap po talaga naghihirap, na may sakit. Dahil sa mali na akala na yung pera ng PhilHealth ay sobra. When in fact, mayroon batas na hindi mo pwedeng suwayin because the universal healthcare, kailangan talagang punduhan yan. And in fact, the law is very clear that the money should come from the sin taxes. Pero hindi nila ginawa yan. Tapos binawasan pa, tapos yung responsable, pinromote pa na executive secretary. So ito po lahat, at marami pa ang kabulastugan ng gobyerno. Pero this is nothing compared to the amount of money that is being stolen by the first family. Di umano. Okay. Okay, so hindi lang billion na, abot na sa trillion kung susumahin lahat. Yes. Pero isa sa pinag-uusapan ngayon ay itong huling video ni dating Congressman Zaldico na kung saan ay lumilitaw parang lahat na ng buong pamilya Marcos ay dawit dito po sa corruption, at ang pinakahuli ay itong pagdadawit sa pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at yung kanyang kapatid na si Martin na di umano ay sangkot sa cartel, rice at onion cartel yung sa Sibuyas, Secretary. Yes, and matagal na pong usap-usapan yan, as early as 2 years ago. And in fact, sabi ni Saldico, nung pumutok yung smuggling ng onion at nagkaroon ng malaking problema sa supply, umabot ang presyo to 600 to 700 million. 600 to 700 pesos per kilo. At nagkaroon ng kawawa ngayong isang assistant secretary, si Miss Evangelista. Dahil dito, nagkaroon ng aberya dyan sa, ano ba tong tawag nito? Yung
Department of Agriculture at nagkaroon ng turuan, natanggal patuloy na wala namang kasalanan yun. Ang may kasalanan nito, yung Secretary of Agriculture na no other than the President himself. So, ito po nangyayari. Paring Eli, can you elaborate anong klaseng pagnanakaw ang sinasabi ni Saldico tungkol dito sa mag-ina, sa magkapatid na mga Araneta? Okay, ito, may binabanggit, ito pong si Congressman Saldico, na kung saan ay ito pong si si First Lady Lisa Marcos ay pinahintura yung congressional inquiries ng tumaas bigla yung presyo po ng pagkain at kasi mukhang dawit yung kanyang kapatid na si Martin Araneta, na kung saan ay yung ito una muna 2022 yung sa sibuyas. Yung onion price crisis. Kinontrol kasi sila ang naglagay ng Commissioner of Customs. Pinasabwat nila yung commissioner at ang usap-usapan noon ay nagbibigay ng tara. Kumukuha ng tara para ibigay di umano sa kolektor ng unang ginang. Yun ang usap-usapan noon. So ito, binabanggit ni Congressman Saldico na sa kanyang tell-all video na ang First Lady ay personal na nakialam noong 2022 sa House investigation kaugnay ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. At noong 2024, nagkaroon naman ng investigasyon ang House of Representatives sa pagtaas naman ng presyo ng bigas. Okay. So dito mga kababayan ay lumitaw ang sabi, may ipinakita raw kasi itong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na meron daw na confidential na report na kung saan ay tatamaan daw sa First Lady tsaka yung kapatid. Kasi ito daw First Lady ay allegedly nakipagsabwatan sa mga supplier or mga importers. Nagpunta pa sa Vietnam at doon nag-usap-usap. At alam mo, talagang wala talagang pakundangan ang pagnanakaw. Ika nga. Kasi kauupo lang nila, tumira na kaagad. Ang una yata, doon pa sa sugar. Na involved pa dyan yung dating executive secretary na pinatawag sa Kongreso. Kasi mukhang there was an allegation na ang nagmamaniobra for the president was the former executive secretary. Okay. So ituloy natin dito, yung binabanggit ni Saldico na itong pong si First Lady ay tumawag umano na nooy Speaker Martin Romualdez at pinatigil nga yung investigasyon dahil sa tatamaan yung kanyang kapatid. At bukod diyan kasi ito particular na binanggit si Martin Araneta na inaakusahang nakipagsabwatan di umano dito kay Michael Ma, yung presidente ng China-Philippine United Enterprises to smuggle na ginawa onions. Nilang parang ambassador, envoy, special envoy. Mayroon din isang special envoy na bagman. Sabi ni Bernardo, ito daw bagman ni Escudero at tila malapit na malapit, parang double bagman for the first couple, di umano. Itong may-ari ng isang club, na wine club or something like that, no? So, mabibigat itong mga paratang nito, 2022 sibuyas, tapos 2024, matatandaan mo, umabot sa 60 pesos yung kada kilo ng bigas. Yun naman, yun ipinresenta ni Secretary Chu Laurel, di umano, kay Speaker, yung confidential report na nag-i-implicate naman na nasa likod ng cartel ng rice importers, ito hong First Lady. So, napakarami na mga issue rito. Sisinungalingan nila ito na si Saldico daw, gawa-gawa lang ito at ito ay Pero ako, personal
na nakikita ko ang tunay na friendship ni Martin at ni Saldi. Nag-umpisa po ito, mga kababayan, noong kumakampanya pa lamang si Marcos bilang maging Pangulo. Sometime in 2022, nakikita ko na yung development ng friendship ni Martin at ni Saldi. Nag-umpisa ito nung majority floor leader pa si Martin. Madalas, ako kasi ang head ng PLLO sa House at that time. At halos, dahil sa friendship namin ni Martin, nandoon ako parati sa opisina ng PLLO. At halos araw-araw nandoon si Saldico nag-standby. Marami ding yung mga nakapaligid ngayon ni Martin, yung sila JJ Suarez, sila si Dong Gonzales, yung sila iba. Adjong, sino ba? Hindi. Wala pa yan. Wala pa yung mga, Dalipe, wala pa. Yung si Dalipe, andun yun. So, yun ang mga Tapos si Saldi andun. Then, come 2022, campaign period. Noong, prior to that, nagiging ninong sila ng anak ko, si Saldi at saka si Martin. In fact, doon ko first time nakita yung napakagandang helicopter ni Saldico. In fact, nagalit pa nga yung mga bisita dahil doon sa simbahan na doon ikakasal, imbis doon sila sa lalapag, dumating si Martin at saka si Saldi, kasama nila si Kong Pichay, kasi ninong sila sa kasal ng anak ko, it was held in Tagaytay. Doon sila pumunta, imbis lumapag sa helipad doon sa nilapag ni Saldico yung chopper niya doon mismo sa simbahan. Malapit. Kumalat yung mga sa tabi mismo ng simbahan, kumalat yung mga alikabok at mga So nahiya nga kami sa but since they were my kumpadre, andoon nakikita ko yung ugnayan ni Saldico at ni Martin, just like they were brothers. Then I found out from Saldico, nagyabang siya na malapit siya kay Bongbong Marcos dahil yung chopper niya ginagamit ni ginagamit ni Marcos sa kanyang kampanya. Kaya nagkaroon ng utang na loob daw si Marcos kay Saldico, kaya nung nagpaalam si Martin na gagawin siyang chairman ng Appropriations Committee, pumayag si Marcos. Imbis na ang slated talaga dyan was Manny Dalipe to become the chairman of the Appropriations Committee. So, dito mga kababayan, at bukod dyan, meron doon binabanggit si Congressman Saldico na tumawag daw itong si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez para ipatigil. Ito, as instructed by the President to stop the inquiry. So, mabigat. So, talagang criminal minds itong mga magkamag-anak na to. Di umano. For doing that, for stopping a legitimate hearing in Congress because matatamaan sila sa kanilang talagang they have the minds of mafiosa. Mafioso. Maybe if that was prevailing in Sicily, in Italy, this is also prevailing in the halls of Malacanang, itong mafioso-like character nitong mga tao na ito. Pero dito, Secretary, itong mga aligasyon ni Saldico, kasi ngayon, di ba, nakaraang araw ay sabi ni PBBM na come home, umuwi ka dito, Saldi, at paulit-ulit din binabanggit ni DPWH Secretary Vince Dizon na umuwi ka at dito mo sabihin yan. So, kung hindi ba siya uwi, mawawala bang bigat itong mga akusasyon na to? Of course not. Under the present rules of court natin, pwede na mag-testify ka through Zoom.
through the cyber zone. Pwede ka nang mag-testify. That's already accepted. So long as you follow the certain rules, no? Maybe Saldico can go to well, there are two options. He can go to an embassy and take his he will prepare his Affidavit. affidavit. Ilagay niya lahat yung mga statements niya na pinapaano niya sa video. Then take an oath. That can be acceptable. And another one is for him to take an oath while there's a Zoom meeting going on. So this can be done. Why is it that it is important that due process must be held? Because he was being threatened. Tinreten siya na patayin eh. Tinreten siya na dangerous dito, hindi ka pwedeng umuwi kasi baka ipasalvage ka. And that is part of his magiging testimony. And he can take an oath or he can have that duly notarized in the embassy or where he is right now. Tapos ito po lahat, wala pong ang dami kasing mga trolls, ang dami kasing mga propagandists ito si Marcos na binabayaran niya. Tulad nitong mga Pinkrawan at saka mga Yellow na I'm sure they are being paid to propagandize the arguments of Marcos and his cohorts, no? Na ganito, ganyan, pagdududa kay Saldi. Pero people who have understanding of what we call personal knowledge, if you are part of a conspiracy and you are testifying on what transpired among you, what you did, ang laki ng taas ng probative value niyan. So, masabi natin, credible to. Very credible kasi yan. Kasi may personal knowledge. Yeah. At saka, hanggang ngayon, walang specific denial si Speaker. In fact, I appealed nga to my compadre, my very good friend, the Speaker. Although magkahiwalay lang yung landas namin dahil iba yung pinatunguhan niya ng grupo. Ako naman, I remain with the group of my boss. I have stand loyal to my boss. Magkaiba, pero ako pa sa kanya, sinasabi ko nga, bakit ka magpapaipit? Bakit ka nilalaglag ngayon ni Marcos? Nilalaglag ka, Can you imagine, maybe you're depending on Ombudsman Remulla to get you scot-free, pero wag kang umasa niya because there may be a lot of pressure on the part of the Ombudsman. Baka mabitawan ka along the way. So kung mabitawan ka, nilaglag ka, baka mamaya ikaw sasalo lahat ng mga kabulastugan at mga pagnanakaw di umano ni Marcos. Ikaw ang sasalo niyan lahat. So, you can still be a state witness if you pinpoint that Marcos, yung sinasabi ni Saldi, si Marcos talaga ang number one na gumawa nitong lahat ng maniobra. So, lilitaw, si Pangulong Marcos most guilty, so pwedeng maging state witness si Saldico at Martin. Boying can become a state witness and Saldico on a certain issue, which pinpoints to the mastermind, who happens to be Marcos Jr. Di ba? Matindi yan. Pero dito, yung akusasyon naman ni Pangulong Marcos na mayroon daw kumausap sa kanyang lawyer ni Saldico at bina-blackmail siya. So, posible pa ba ito na, kasi ang korte ang magdedesisyon kung ikakansela o hindi ang passport. Yeah, that's incredible. I don't think yung lawyer niyan, kaklase ko sa law school. Magaling na lawyer ito. Hindi kagaya nung 1 year ahead naming UP College of Law, yung si Bukoy, si School Bukoy. Ito si Roy Rondael, matalino to. Isa ito sa mga top students ng
I mean, of course, mas bright tayo ng konti. Biro lang. Anyway, yun, si Rui Rondain, matinik na abogado yan. Hindi yan pwedeng basta-basta gagawa ng not within the bounds of law. So, at saka, I challenge Marcos. Palabas nga natin Panoorin yung sinasabi ni Marcos. Then we will himayin natin kung anong pinagsasabi nitong McCoy Jr. na to. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Well, you know, criminals do not negotiate with another criminal, of course. Di ba? Pero incredible, this is a hearsay. Unang-una, wala naman siyang sinasabi. Kami. Sinong kami? Ikaw ba mismo nilapitan ng abogado? Marcos? Tumawag ba sa'yo? Nakausap mo ba sa telepono si Atty. Rondain? Sabihin mo, kami baka hearsay lang yan. Baka sabi-sabi lang ng bata mo para ma-impress ka. Na, boss, tumawag yung abogado. Maski walang ginagawang ganun. And there is no point why he will negotiate with you tungkol sa passport because you are not the rightful authority to issue an order to cancel the passport. It's the court. So long as there are no charges filed against Saldico sa court, like for instance, may warrant of arrest. Pero, mayroon ba ding inisyo ang Sandigan Bayan na order to cancel his passport? Wala. Wala pa. So why would a lawyer negotiate with you or negotiate with somebody else which you have not mentioned kung sino? Kanino ba? Tinanggal mo na si Medialdea si Medialdea. Bersamin. Si Bersamin, tinanggal mo na Tinanggal mo na yung mga sino ba? Si Recto ba? Lumapit ba kay Recto? Lumapit ba kay Vida sa DOJ? O lumapit ba sa ICI yung lawyer ni Saldico? But it is being denied. Anong statement ng abogado ni Saldico? Ito, panoorin natin. The president said that a lawyer of Zaldico approached, I guess Malacanang, approached us and tried to blackmail us by saying that if we don't cancel his passport, he will stop releasing videos. Did you or anyone from Zaldico's team approach Malacanang or the president's office? No, I did not. I don't know anyone in that office. But let me clarify that off the bat, because I got the messages for comment from the press yesterday, and I immediately reacted. And then a close friend of mine from law school asked me, "Is he alluding to you?" And I realized, I was not named, so maybe I acted prematurely. So let me say that if the palace was alluding to me, I did not approach the president or any of his men. All right. If it wasn't me, I'm sorry. Does Zaldico have another lawyer in the Philippines? Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course, other lawyers in my firm are also engaged, but none of them would do that, and none of them did do that. So nobody approached the president or Malacanang blackmailing him, asking not to cancel his passport? No. It's a ridiculous proposition because neither of us have anything to bargain for. I don't have the videos. I have no control over content. I have no control over the timing of the release. The palace doesn't have control over the passport cancellation. That's the prerogative of Sandigan Bayan. But why would two parties bargain over something? Over two entities, two items that they don't control? It doesn't make sense. So I would only assume that he was misinformed. I certainly didn't call him directly. I don't know how. I don't know him. He doesn't know me. So, unang-una, the lawyer said it's completely untrue. Meaning to say, sinungaling ka na naman uli, Marcos. Kaya nga tumataas yung ilong mo, nagiging Pinocchio ka na naman. Walang ganon. Unless you show to the public, I challenge you, Mr. McCoy Jr.,
na mayroon kang telephone recording na tumawag sa iyo yung lawyer. Or Okay, kahit text message. kasi text message na, Sir, ako po si Attorney Sansat, wag niyong cancel yung passport ni Saldi kasi magpapatuloy siya ng kanyang pagbibigay ng statement against you. Mayroon bang ganon? Sinungaling ka, Marcos, kung wala kang ganon, di ba? Pero yung timing, Sec, ng magbanggit si Saldico na ini-implicate niya ang first lady, bigla nagsalita si Pangulong Marcos. Dito sa blackmail. Ano kaya? Baka timing lang o o ida-divert ang issue? Siyempre, dinadivert niya yung issue. Pinagawa niyang sinungaling si Saldico. Pero why would you create stories na hindi naman, unang-una, it's incredible. Why should the lawyer talk to you? You're not the judge. You are not the ones who can have the passport canceled because under our law, mayroon due process eh. You must be a respondent to a certain charge against you that would entail cancellation of your passport. You have violated the passport law. Kung ano lang, haka-haka lang, na ganon, wala namang katuturan yung sinasabi mo, Marcos. Tapos itong lukaret na spokesman mo, or impostor na spokesman, sasabihin na, wala daw katuturan yung sinasabi, nagpalit daw ng itsura. Maski maglagay pa ng wig si Saldico, maski bumili pa ng Brioni na style na jacket at maglagay pa ng kung ano-anong shirt, it will not change his mouth. It will just change his words. It's still, unless you can prove na AI yan, Madam Lucaret Castro. Pero may na-interview ako, Sec, na eksperto sa digital. Okay. Kay AI man yan o hindi. Pero ang pinakapunto rito, yung sinabi, tapos kung yan ba ay pabubulaanan ng itinuturong nagsabi. Alam ba, sabihin ni Saldico, hindi ako nagsabi yan. Yun, tapos na. Pero hindi naman sinasabi. At mismong abogado, pinapatunayan na sinabi yun eh. Pareho ng Hamas. May pinumba sila. Tapos, after a while, nagkakagulo, ganyan. They will issue a statement na, kami yung nagbomba dyan. To acknowledge. Pero, in this case, walang sinasabi kung AI ito, kung talagang kakampi pa nila si Saldico, kasi kasabwat nila ito, ka-conspirator nila ito, Saldi would have said na, ay, hindi ako yan. Ibang-iba yung itsura niyan, ganyan. Siya mismo ang magtatanggi. Pero kung galing lang dito sa Lucaret na puro kasinungalingan, pinagsinungalingan nga niya yung sinabi ni Ruben Padilla na siya naman talaga. Kasi kung talagang totoo yun, na sinasabi niyang hindi daw siya yun, bakit it took Ruben Padilla to stand in the Senate bago niya sisitahin yung sinabi ng babae that I took the tape. Mamaya meron tayong hiwalay na aral. Pero anyway, ito po, ang bottom line dito, hearsay lang yung sinasabi ni Marcos. Pero dito, Sec, meron pang angulo dito na pinapalutang si Congressman Sandro Marcos na ito raw si Saldico ay tila napangakuan daw ng mga kritiko ng administrasyon at para itinuturo sa mga kampo ng Duterte na para pabagsakin di umano itong gobyerno at para maabsuelto siya. May mga ganong angulo eh. Napakabobo nito talagang dikya na ito. Why don't you change your ways? Dapat saksakan mo ng konting
sustansya yung utak mo kasi you have remained adikya sa mga argumento mo, sir. Ha? Paano naman mangyari yun, paring Eli? Ikaw, anong masasabi mo? It's incredible, di ba? Tsaka hindi naman siya tatanggapin siguro sa mga Duterte dahil isa nga rin siya sa mga, di ba? Alam mo ang sinasabi ni Saldico against Sara Duterte? Hindi. Wala. Napaka-insulto yun na inaakusa niya si Sara Duterte na magnanakaw, na nagsinungaling, maraming video niyan. So, paano nangyayari yung sasalbahin si Saldico? Ha? Puro imagination kasi, walang utak kasi ito. Ha? Mahilig lang ito sa mga chicks ginagasta niya yung, according to Saldico, 50 billion. Ang laki ng komisyon ng 50 billion sa 20%. Pagkano? 10 billion. Or 5 billion. Sa 20 50 times billion. 50. Gano yan? 20% pa lang. 10 billion. 10 billion. Can you imagine that? 10 billion? Taga-punas ka lang ng baso doon sa opisina ni Martin Romualdez, magkaka 10 billion ka, naging congressman ka lang. Hindi naman. Idugtong na natin dyan, yung sinasabi niya sa auntie niya. Ito. Noong sabihin ko po sa inyo, noong mayroong isang congressman na kaibigan ko na gusto niyang maging malapit kay Speaker, couple of years ago, or maybe 2-3 years ago, sinamahan ko sa opisina ni Speaker kasi we are entitled to the service of the Speaker. Tayo nagpapasweldo niyan So, sinamahan ko. Yung Sandro Marcos, hindi ko po ito kinikwento, pero ngayon siguro, in the light of the story of Saldico, yung Sandro Marcos, biglang bumulong, tinawag ako ni Speaker at hinarap si Sandro. Ang yabang at matapang, sinasabihan ako, ikaw siniraan mo yung lola ko. Sabi ko, anong lola mo? Bakit ko naman siraan yung lola mo? Sabi niya, siniraan mo yung lola ko. Si Imelda. Si Imelda. Sabi ko, bakit ko sisiraan yun? Wala na nga wala na nga participation sa buhay ng Pilipino. Tapos sabi niya, swerte ka dahil yung tatay ko mabait. Sana pinatulan ka na ng tatay ko. Di sabi ko, wala naman akong ginawang masama. Di patulan ako ng tatay mo. O gusto mo ngayon, pakulong mo ko. O gusto mo ngayon, sampahan mo akong kaso. Wala siyang masagot. So, dahil nga daw siniraan ko yung lola ko. So, pinaprotektahan niya ang lola niya. Pinaprotektahan niya yung lola niya. Bakit dito, sa sinasabi niya, sinisiraan niya yung lola niya. Pinapalabas niya yung lola niya, bago na pangasawa ng lolo niya na si Ferdinand Marcos Sr., nagloko. Inaanakan yung lola niya, inaanakan ni Noy, Mayor, di umano Mayor Lacson, kasi dahil sa galit niya sa tita Amy niya, pinapalabas niya na si Amy Marcos, anak ni Lacson. Hindi lang si Amy ang tatamaan yan. Yung lola niya. Bakit? Lalabas ba yung isang tao kung walang nanay na nag-ere sa kanyang ovary? Ito, basahin natin yung article. Basahin natin. Ito. Sandro Marcos on Amy. No act of a real sibling. So, ibig sabihin, hindi tunay na kapatid. Hindi tunay na kapatid ni Bongbong. So, na-interview naman si Imelda Marcos, ni Solita Monsod. Sabi niya, hindi totoo yan, na hindi ko anak. Nag-asawa si Ferdinand Marcos Sr., 1954. Pinanganak si Amy 1 year thereafter, 1955. So, paano naman maging anak ni Lacson yan? Mabuti sana kung 6 months lang bago nag-asawa, pwede pang magkaroon ng duda. Pero ito, 1 year, my God. Pero, bakit mo naman ginagawa ng kwento yung lola mo? Parang nagtaksil habang mag-asawa na. Parang pinapalabas mo na kung hindi kapatid ng tatay mo, si Amy Marcos,
sinong nagpaanak sa lola mo na si Imelda? Ibig sabihin, nagliwaliw yung lola mo bago na pangasawa ni Ferdinand Marcos Sr. That's very bad. And ano bang tawag niyan? Pang-iinsulto, sa pamilya mo. Kasiraan sa lola mo na si Imelda. Mabait yung lola mo. Galit ka nga. Inaakusa mo. Tapos ikaw pala ang magsisira sa lola mo at pinapalabas mo na naanak ka na pala yan yung lola mo bago na pangasawa ng lolo mo na si Ferdinand Marcos. That's very bad. It just shows that you're really a non-thinking person, a dikya for that matter. Di ba? Okay, so yan po, no, ang isa sa mga issue natin at abangan yung susunod pa ho na mga dagdag na episode dito po sa Iparaskay Parada. Yes. Maraming salamat. Ako po si Eli Saludar. Okay.